May kumalat na video kung saan si Norman Mangusin, na mas kilala bilang Francis Leo Marcos, ay nag-aakusa laban kay Manny Pacquiao. Ayon sa anya, may utang daw si Manny na $30 million mula pa noong 2018. Ito si Manny Pacquiao na paghahalatang nagiging trapon. Sinabihan ko nga si Johnny. Sinabihan ko nga si Johnny, ikaw, wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka, na lang, wag mong pa-share sa FLM family yan. Ginano mo si Johnny. Alam mong may utang sa akin yan eh. Hindi pa nagbabayad eh. Malato ba yan? $30 million ang utang sa amin yan. 2018 yun. That would be $1.7 billion. Pinromote niya mag-isa, nangutang siya sa amin. Complete, nakademanda yan. Lalabasan na nga ng warrant. Nangako sa amin na titriplehin yung pera namin pagkatapos ng matay-sipay. Kung hindi mo pa i-demanda, hindi pa sasagot. Ang dinali niya sa amin, $1.7 billion. Malato ba yan? Ang dami niya pinag-uutangan. Basta yung buong grupo namin. Yung may-ari ng Selecta, best friend ko, na nandun sa kasal ko, si Nil Arce, si Renan Morales. Biruin mo yung mga pinag-uunggoy niya. Kaya siya binitawan ni Chavit Singson. Ang lagi niya ipinangangako, may laban ako, makabayad ako agad, may laban ako, may laban. Senador pa ako, mga ganun. Biruin mo, para makabayad na lang sa amin ni Bernard Chong. Sabi ni Bernard, sige, i-endorse mo na lang yung Mobile Legend. Welcome to Papi Lipi, where we'll talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayo na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na to dahil napakalaking tulong na po ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Dahil sa bigat ng akusasyon, kumilos si Mark Jason Warnakulahewa o mas kilala bilang Makagago WhatsApp Man. Personal niyang kinuntak at in-interview si Manny Pacquiao. Ipinakita ni MG ang video ni Norman kung saan malinaw ang paratang ng utang at panlalait. Reaksyon ni Manny? Tali dito sa utang daw ni Boss Manny kay Norman Mangusin na almost $30 million. Pero pakinig muna natin kasi hindi ito alam ni Boss Manny, wala siyang idea dito. Ito po. Sinabihan ko nga si Johnny. Sinabihan ko nga si Johnny, ikaw, wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka na lang, wag mong pa-share sa FLM family yan. Ginano mo si Johnny. Alam mo may utang sa akin yan. Hindi ko nagbabayad. Alam mo ba yan? Si Manny. $30 million ang utang sa akin. Natawa lamang siya. Sino ba? Ayon kay Manny, hindi niya kilala si Norman at hindi pa sila kailanman nagkaharap. Marami ang nagtaka. Makatuwiran nga ba ang paratang? Noong 2025, tinatayang umabot sa $220 million ang net worth ni Manny Pacquiao, katumbas ng humigit kulang 13 bilyong piso. Ibig sabihin, ayon sa mga netizen, posibleng isang laban lang ni Manny sa ring ang katumbas ng sinasabing utang. Sa puntong ito, hindi raw sineryoso ni Manny ang paratang at binanggit pa umano na ipapagamot si Norman dahil sa pagiging delusional. Kala ko nga naka-drugs eh. Parang semi-psychological imbalance. Yun. Hindi ka agad dapat ipagamot ng ito. Pero alam dapat pag mga ganyan, dapat tulungan na ito eh. Kasi baka may... Tutulungan niyo po ba siya, Boss Tulungan mo Manny? kasi. Magpagamot? Hindi, pagamot natin. Ngunit nagbago ang lahat nang ipakita ang bahagi ng video kung saan nadamay at ininsulto si Mami Dionisia Pacquiao. Besides that, millions po nakapalag. Sa Kamamalis, boss. Ayun, kay Mami, di pala po may masama. May pahayag si Norman na ikinagalit ng marami, kabilang ang mapanlait na komento tungkol sa itsura ng ina ni Manny. Alam ba yan? Sige, ano sabi niya? Ikaw, wag. Ano lang to?
na lang po kasi nakakahiya, nakakahiya. Doon pa lang sa bloodline ko sa ina ko, royal blood na ho ako. Okay? So kay Mangusing, kay Marcos ako, royal blood pa rin ho ako sa nanay ko. Oo. Condonia at royal blood si Aling Remy, bakit mukhang baluga? Sagot! Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot! Yun lang yun, Ano? Boss Manny. Layo ako, baka masikwat ko. Sagot! Baka masapak ako ni Boss Manny dito. Wala ka pala may sagot. Gong-gong. Kilala si Manny bilang isang anak na labis magmahal at gumalang sa kanyang ina. Ayon sa mga ulat, dito na siya tuluyang napikon at inatasan ng kanyang mga abogado na ihanda ang kaso laban kay Norman Mangustin. Kilala ba niya ako? Di ba? Tanong ko siya, kilala ba niya ako? Yari ka dito. Baliw ka. Nag-umpisa na kami, boss, actually. Sige, pailan natin ang kaso. Ayun. Very good, Norman. Nagdagdag ka na naman. Tatlo lawyer ka yun. Madami ako. Siyempre, Manny pa. Pailan natin ang kaso, tingnan ko kung ano to. Tapos pag nakulong, dadalawin ko siya sa kulungan. Kung matutuloy, madadagdag ito sa mga kasong kinaharap na umano ni Norman. Mga issue laban kay MG at sa pamilya nito, reklamo ng isang OFW na balak magsampa ng kaso, at ngayon, posibleng kaso mula sa isa sa pinakasikat at pinakamayamang personalidad sa Pilipinas. Lahat ng ito, ayon sa mga kritiko, ay bunga raw ng pagpapanggap, kayabangan at kawalan ng preno sa Yung pagsasalita. tapang nito, bunga nga nito, tahiin ko pa ito. Kaligingan ko lang yung tapang yan eh. Nagkukontrol din ako, doon na ganito yung pati mama ko. Yung ganyan yan. Hanggat at as much as possible, makontrol ko sarili ko kung hindi. Pag pamilya ko lang masangkot. Handaan mo yan. Sa panahon ng social media, madaling sumikat, pero mahirap manatiling totoo. Hindi kailangang manloko para mapanood. Hindi kailangang magpanggap para respetuhin. Sa huli, ang sariling salita rin ang maaaring magpabagsak sa isang tao. Ikaw, ano ang opinyon mo sa isyung ito?